we will continue our study on our series, Let's Talk About Jesus. Ano po? Ito ay ayon sa ating tema na ano po, Stronger for Mission. To become stronger for mission, we need to know our mission. And our mission is Jesus Christ. Who is our mission? Who is our mission? And therefore, we should always talk about Jesus. Ano po? And talking about Jesus, we need to actually don't just talk about Him. You need to proclaim Jesus. Sa talatang ating binasa, sabi sa verse 6, merong isang tao na dumating, ang pangalan ay Juan. Verse 6, ano po? John chapter 1, verse 6. At siya ay nagpatotoo. Hallelujah. Praise God. Alam niyo, it's one thing na tayo, let's talk about Jesus. It's another thing to intentionally proclaim and be a witness for Jesus Christ. At yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Proclaiming Jesus. Everybody shout and say, proclaiming Jesus. Alam niyo po, sa Bible ay inilintulad po yung pagpapahayag ng Ebanghelyo tungkol po sa isang farmers na naghahasik ng mga binhi. Naghahasik. Isang bagay ay kaya naghahasik. Isang bagay naman nyo ay kay umaani. Hallelujah, praise God. Pwede ikaw ay naghahasik, you talk about Jesus, you talk about God's good, and that is something pleasing to God. But it's another thing to intentionally ay mag-testify ka kay Jesus at mag-akay ka ng tao patungo kay Jesus. Hallelujah. Yan ang nangyari sa Samaritan woman na matapos niya ma-encounter si Jesus, dati focus siya sa sarili niya, sa kanyang kahinaan, sa kanyang kamalian, sa kanyang kapalpakan, napalaya siya. And she began to testify about Jesus. At yan ang nangyari sa ating passage sa verse na ito, sa araw na ito, verse 6, John chapter 1, verse 6. Ano sabi po ng John chapter 1, verse 6? Meron lalaki, there was a man sent from God whose name was, ano raw po? Ano po? John. And verse 7, ano po? He came as a, lima lang ba ako sa ko? As a, and what is the work of the witness? To testify concerning that light. And who is the light? Jesus. Hallelujah. Ladies and gentlemen, you and me are called not just to become witness and talk about Jesus, but to also testify. Testifying meaning you will convince people to commit their life to Jesus Christ, to the light. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, ikaw nga mismo. Sino ang ginamit ng Lord para ikaw itumanggap sa Kanya? Sige, usapin mo nga, sino? Sino ang ginamit ni Lord, di ba? God must have used someone, another John, another Juan, so that you and I will commit our lives to Jesus Christ. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, today, that's the message for all of us. You are the new John the Baptist. To other people, you are called to testify about Jesus. Hallelujah. But what is it about Jesus that we should testify about? Let us look at the passage. Ano po? Napakaganda po ng passage nito at napakarami po mga kapahayagan ng Panginoon po sa atin na dala ito. Ano po? So John chapter 1 verse 1, makikita po natin, sabi diyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ano po? Si Jesus po, ano po ang tinutukoy niya? Pagdating mo ng verse 14, the Word became flesh and dwelt among us. So siya ay kasama ng Diyos at siya mismo ay Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Ano po? Ano po ang tungkol sa Panginoong Jesus na kailangan natin i-testify? Well, una, verse 1, 2, 3, ano po ang sabi diyan? Jesus is God who became flesh. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo, napakahalaga po nun, ano po, na ang Diyos na hindi kayang i-contain ng anumang bagay, ang Diyos na napakamakapangyarihan at hindi kayang ipaliwanag ng tao, ay nagpasyang magkatawang tao. The infinite God decided to become finite. Hallelujah. Kaya pwede na natin siyang maintindihan. Pwede na natin siyang makilala. You and I are so finite that we have no ability to know God. And that's why God decided to came down from heaven. Wala bang palakpak sa Panginoon sa bagay na yan? Ang sabi nga ng verse 3, through Jesus, everything was created. Hallelujah. He is not just a human being.
He is God who became man. 100% God, 100% human. Hallelujah. At pag tinignan po natin, let us look at the verse again. Verse 18, ano po sabi niyan? No one has ever seen God but the one and only Son who is Himself, ano na sabi diyan? Who is Himself, what? God. Kaya po, hindi ho totoo na si Jesus ay tao lamang. Hindi po. Siya ay nagkatawang tao, ang ating Panginoong Jesus. Siya ay Diyos at siya ay nagkatawang tao. Ang ganda po, ano po? And is in closest relationship with the Father. Ano po ang sabi diyan? Ano po? At anong sabi diyan? And He has made the Father known. As we get to know Jesus, we can get to know the Father. Hallelujah. Kaya importante po ito mga kapatid, na maunawaan po natin na ang Panginoon Jesus na ating tinanggap sa ating puso ay 100% na Diyos at 100% na tao. Hallelujah. Siya ang umabot sa atin. Pinipilit natin abutin ng Diyos, hindi natin kaya. Romans 6:23. Ano po? Romans 3:23. Sabi niya, all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. Baksak. Sigaw niyo nga, baksak. Baksak tayo. All have sinned. Romans 3:23. And fall short of the standard of God, of the glory of God. Bakit? Ano ba ang standard ni God? Ang standard ni God, 100% na kabutihan. Wala makagawa noon. Kaya sabi diyan, we fall short. Baksak. Sigaw nyo nga, baksak. Kaya kahit anong relihiyon, inaabot natin ng Diyos, waksak pa rin. Kasi nagkakasala pa rin tayo sa isip, salita, sa gawa, at yung hindi mo gawin yung tama, kasalanan. Kaya tayo ay, dalawa na lang tayo ay, tayo baksak. Salamat sa pagkakasabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Tayo mamamatay physically, mamamatay spiritually, punta na impyerno. Romans 6:23, but, everybody shall say, but, the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Na may pag-asa. At hindi sa sarili mo yun. Kay Jesus na namatay sa krus, inilibing, pero nabuhay na magmuli. Kaya, siyang perfect. Sino ang perfect? Kaya pag tinanggap mo si Jesus, He makes you perfect before God the Father. Wala mong palakpak sa Panginoon sa bagay na yun. Kaya hindi sa pag-member mo sa relihiyon, hindi sa paggawa mo ng mga ritual, kulang yan, kapos yan baksak yan. Kailangan magpakumbaba ka. At iyong panampalatayanan si Jesus, at hindi lang panampalatayanan, tanggapin. John chapter 1 verse 12. Ang lahat na sa Kanya ay nanalig, ang lahat na sa Kanya ay tumanggap, ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yun ang sabi sa verse 12 ng ating passage. Dalawa requirement. Manalig ka at tanggapin mo. At nang tanggapin mo si Jesus, the perfect one, as far as the Father is concerned, He see the perfect Christ in all of us. Hallelujah. At dan, mas malakas ang palakpak dyan. Mas malakas ang palakpak. So what's the implication of the fact that our Jesus became flesh? Ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, kayo at ako ay nangangahulugan na kailangan tumulad sa ating Panginoong Jesus na siya ay Diyos na nagkatawan tao. Humility. Sigaw yung humility. At hindi lang siya nagkatawan tao. Sa kanya pagkakatawan tao, pwede naman siya ipanganak sa isang royal blood. Pero pinanganak siya sa isang simpleng pamilya. So another humility yun. Ano po? Isang simpleng mamamayan, isang simpleng tao. At third level of humility ni Jesus, ano po? Ay nag-alay siya ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Glory to God. Multiple humility. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pag tingnan natin Philippians chapter 2, verse 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ang sabi niya, tumulad tayo kay Kristo. Siya bagaman Diyos ay hindi nag-astang Diyos. Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo kung kumusta ba asta niya. Tingnan mo, ha? Di ba may mga tao kung umasta ay parang siya may-ari ng barangay nila kung umasta. Di ba? Marami nga paglasing kung umasta, kala mong matapang, lahat na lang ay inaaway. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo, kumusta asta mo? Kumusta asta mo? Because Jesus became blessed, tayo na mga tagasunod niya should become like Him. We must be humble. Ano man ang asta mo, ha? Sabihin mo sa katabi mo, ayusin mo asta mo, ha? Wala, magpakumbaba tayo. We are follower of Christ. We need to learn to humble ourselves. Yan po ang sinabi natin, Philippians chapter 2, verse 5. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus,
who being in a very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Ano po, bagaman siya Diyos, hindi siya umastang Diyos para sa iyo at para sa akin. Ano po? At anong sabi 7? Rather, he made himself nothing for taking the very nature of a servant. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, as we proclaim Jesus, we are reminded that the Jesus we proclaim came down here on earth and he humbled himself. And therefore, we must become humble men and women. Hallelujah. Sino dito ang mga mapagpakumbaba? Magsabi ng malakas na Amen. Ayan, praise God. Alam nyo, pag nalaman mo ron na ikay mapagpakumbaba, hindi ka na mapagpakumbaba. When you know you're humble, you're no longer humble. So siguro baguhin natin ang tanong. Sino dito ang gustong maging mapagpakumbaba? Magsabi ng malakas na Amen. Yun! Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. So, ladies and gentlemen, as proclaimer of Jesus, like John the Baptist, we must walk humbly before God. Hallelujah. Sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 6. Ano po? 1 Peter chapter 5, verse 6. Yung verse 7, yun yung famous na cast all your cares. Pero yung verse 6, ito sabi. Pakibasa ng malakas. 1, 2, ready? Everybody, read. Wow! Sino gustong ilipap ng Panginoon in due time? Sabi ng malakas na Amen. Dapat mag-humble ka. Ito po, magkusa ka na magpakumbaba. Dahil pag hindi ka nagkusa, God's mighty hand will humble you. Nakakatakot yun. Nandiyan ba kayo? Pag hindi ka nagkusa magpakumbaba, ang makapangyarihang kamay ng Diyos ang siya mag-humble sa iyo. Tatanggalin ang pinagmamayabang mo. Gusto mo ba yon? Ha? Tanong mo yung katabi mo, gusto mo ba umabot pa tayo doon? Ha? Magpakumbaba ka na. Ha? Sino ang gusto magpakumbaba? Magsabi ng wakas na Amen. The Jesus you proclaim came here, and therefore you and I are called to become humble. Pangalawa po, verse 14, ano po sabi? The Word became flesh and made His dwelling among us. Ano ibig sabihin po nito? Well, verse 10. Balikan natin verse 10 and 11. He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Mga kapatid, mga minamahal, the Jesus we proclaim became human who made His dwelling among us. Hallelujah. What does this mean? Well, ibig sabihin nito mga kapatid, ang pinaproklama nating Jesus ay hindi siya napakalayo. Alam nyo, kung si Jesus ay hindi nagkatawang tao, ang Diyos kay layo-layo, napakamakapangyarihan niya. Sobra. Pero siya umabot sa atin. At siya'y nanahan, sabi nila, siya'y nanahan. Meaning, ang Jesus natin ay, wow, naaabot. Hindi mahirap abutin. Nandiyan ho ba kayo? Hindi mahirap abutin ang ating Jesus. Kaya, gusto ko yung himnaryo, what a friend we have in Jesus. We have a friend in Jesus. Imagine, He is God, He is powerful, and yet, He came into my heart. At pag may problema ako, pwede kong iiyak sa Kanya. Nandyan ho ba kayo? Yung ating mga kabataan, kagabi, nagkaroon ng celebration, at yung ating mga core group, at sabi nila, grabe para talaga pag kumilos ang Holy Spirit. Even though I feel unworthy na mag-pray over, sabi, pero mga tao talagang kumikilos ang Panginoon. Tapos meron nag-share na talagang naranasan nila yung mga kabataang camper lumuluha, yung kanilang balikat ay magkasama na yung luha, yung uhog, pati laway. Kaya yung kawaway na sa bandang huli, pagpunta rito sa shoulder, puro laway na, puro may nauna na lang. I was so happy to hear that. Meaning, alam niyo mga kapatid, mga minamahal, ang sarap yung meron kang shoulder to cry on. Tama ba? Sino dito yung meron ka ng gusto, hindi mo masabi. Ibang sa'yo nakaasa lahat, kaya hindi ako pwede umiyak. Sa akin sila humuhugot ng lakas. Mababaliw ka pag ganun ka. Pag maiyak ka, umiyak ka. Nandiyan ba kayo? Crying is never a sign of weakness. Crying is actually a sign of strength.
Because you are not afraid to show your emotion. At ito ang napakaganda, ano po? Because our Jesus, whom we are to proclaim, became flesh and dwell among us. We can usher more people to Him because He is real. Nandiyan ba kayo? Let us look at Hebrew. Hebrew chapter 4, verse 14 to 16. I love this. Ano po? Hebrew 4, 14 to 16. Basahin po natin. Ano po? Therefore, since we have a great high priest, sino yan? Si Jesus, who has ascended into heaven, Jesus the Son of God. Ano po sabi? Let us, ano po sabi dyan? Hold firmly to the faith we profess. Verse 15. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our... Mga kapatid, ang ginagawa ng demonyo sa atin dahil sa kahinaan mo, dahil sa kapalpakan mo, dahil sa mga pagkakamali mo, pinapamukha ng demonyo sa iyon. Kaya ang pakiramdam mo ngayon, ayoko pa lumapit. Kasi hindi pa ako ayos eh. Saka na ako lalapit kasi hindi pa ako... No! Lumapit ka at aayusin ka ng Panginoon. Amen? Nandiyan ba kayo? Sapagkat siya ay namatay sa krus para sa lahat ng pagkakamali at kasalanan natin. Kaya tayo lalapit sa Kanya kasi tinatanggap niya tayo sa kabila ng ating mga kapalpakan. Pwede bang palakpak sa Panginoon sa bagay na yan? Kaya nakikidama siya sa iyong kahinaan, sa iyong kapalpakan, sa iyong pagkakamali. And we have one who has been, ano sabi diyan? So siya rin pala, natukso din, dumaan din sa pwedeng pagdaanan ng isang totoong tao na nabuhay. Because He was 100% human being. At paano siya tinempted? Huwag mo isipin na ako lang nakakaranas ng ganito. Hindi totoo yun. Naranasan ni Jesus ang naranasan mo ngayon. Kaya naiintindihan tayo ni Jesus. Tapos ganyan lang kaikli ang kahina palakpak mo. Naiintindihan ka ng Panginoon. Hallelujah. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang struggle mo, ano man ang iyong sickness, ano po, won't ever think na hindi ka naiintindihan. Sapagkat sabi niyan, si Jesus was tempted in every way, just as we are. Wow! Wonderful. Pakibasa ngayon, just as we are. Want to ready go? Yes, ang sarap na po na ang Jesus natin, na nanaan sa puso natin, dumaan din sa mga dinadaanan natin. Yet, yun ang kaibahan. Ano sabi? Yet, yun lang ang kaibahan natin. Ano po? Jesus is like all of us who was tempted, who went through some struggle, who also bargained with God. Sabi niya, Lord, pwede ba wag na ako maghirap sa krus? Tapos sobrang tension niya, lumabas yung dugo niya dito. At ayon sa science, that's possible talaga kapag sobrang tension. Pero at the end, sabi niya, not my will, but thy will be done. Yun ang kaibahan. Tayo, hindi, pipilit natin. Ano po? Pipilit natin. Mga kapatid, mga minama, what's the implication of all of this? Ano po? Let us look, 16. Pakibasa malakas. 1, 2, ready? Real. With, so that, wow! Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, because the Jesus we proclaim became flesh and dwelt among us, sabi nila, namuhay si Jesus doon sa Israel kasama ng mga alagad. Pero mas matindi sa atin, si Jesus ay nananahan sa atin. Mamaya pag-usapan natin yun. Pero ang punto rito, ibig sabihin, hindi siya yung hindi maabot. Naiintindihan Kanya. Kaya we can confidently come to God the Father because we have Jesus who is our high priest. And we can eagerly bring people to Jesus because that's the kind of Jesus we have. The Jesus who dwelleth among all of us. Hallelujah. Hindi ka mapapahiya kapag ipinreclaim mo si Jesus sa kaibigan mo, sa kabarkada mo, sa kamag-anak mo. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, ang ating Panginoon ay nabuhay na kasama ng tao. At hanggang ngayon, siya'y nakikidama sa pinagdadaanan mo, sa mga problema mo. Kaya para sa iyo, meron kang maiiyakan
At yung mga tao na maraming mga pain, maraming hurt sa buhay mo, kailangan nila ang isang kagaya ni Juan. At ikaw yung bagong Juan sa buhay nila na magpo-proclaim tungkol kay Jesus at mag-aakay kay Jesucristo na nakikidama at kasamang nakikilakbay. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, hindi ka mapapahiya kay Jesus. When you proclaim Christ to your friends, hindi ka mapapahiya. Sino nag-a-agree dyan? Mas malakas nga amen? May kasamang palakpak po, yun natin nag-a-agree. So don't just talk about Jesus. Actually proclaim Jesus. Actually proclaim Jesus. Kaya minsan pagka inisnab ka, huwag kang mag-alala. Be humble. Ha? Kasi kailangan nila ang Panginoong Jesus Ano po? At habang nagpo-proclaim ka, be confident. Kasi kailangan nila Kailangan nila ang ating pinoproklama. Pangatlo at panghuli, ang sabi po sa verse 14, ano po ang sabi? The Word became flesh and made His dwelling among us. Ito po, yung latter part naman. Ito po, ang third point. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Yung pong sinabing, nakita namin ang kalawalatian ng Ama, ang kalawalatian ng anak na galing sa Ama. Praise God. Verse 4. Balikan natin verse 4. Ang sabi ng verse 4, in Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Verse 9, the true light that gives light to everyone was coming into the world. What is the Apostle John saying? Na yung si Jesus, dala niya ang kalawalatian ng Diyos. Ano po? He brings God's glory. Kaya, kung saan siya naroon ang glory ng Diyos. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, tayo tinatahanan ng Panginoon. Ano po? Tayo tinatahanan. Ang sabi ng Revelation 3:20, ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung pagbubuksan mo, ako'y pasama sa iyo. Kaya nasa atin ang kalawalatian. Kaya pag sinigyan mo natin ang Colossians chapter 1, verse 27, buksan natin, ay napakaganda. Ano po? Ang sabi niya, to them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery. Sabi niyo nga, mystery. Pakilakasan po, mystery. At ano yung mystery? Which is Christ in you. Ano na po? The hope of glory. Noong panahon ng Biblia, God with them. God with us, Emmanuel. Remember? Pero matapos na si Jesus ay magbangon mula sa mga patay, bodily, bumalik sa langit, but as a divine being, He is with us. Ang sabi niya, wherever two or three are gathered in my name, I am right there in their midst. When you decide to accept the gift of eternal life and accept Jesus, the glory of God is in you. Hallelujah. Praise God. Tingnan mo yung katabi mo. You are a bearer of God's glory. Hallelujah. Praise God. Amen? You are a bearer of God's glory. Hallelujah. Christ in you, the hope of glory. Kaya pag namatay ka, punta ka sa langit, bearer ka ng glory of God, pasok agad ng langit. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil ikaw ay nakapasa sa sarili mo, kundi dahil nasa iyo ang glory ni God. At sino ang glory ng Diyos? Ano pangalan? Ano pangalan? Jesus! Hallelujah! And therefore, ladies and gentlemen, what's the implication of this? Ano po? Itong third point natin, Jesus remains God whose glory is manifested in our lives. Hallelujah! Alam niyo po, every time the Lord will do something wonderful in my life, hindi ako makapagmayabang. Because I know in my heart, it's not about me. Hindi dahil ako'y magaling, kundi dahil biyaya ng Panginoon. Hallelujah. And the more God works in my life, as imperfect as I am, His glory ay lalong namamanifest. Kasi kung ako lang, hindi ko kaya. But I allow the Lord and His glory to manifest in me. Hallelujah. Has there been time in your life
na minemenos mo ang sarili mo? Well, you may be right na ikaw ay hindi sapat. Pero ang kaibahan, pag nasa iyo si Jesus, higit ka pa sa sapat. Amen? Amen? Kaya ang kailangan mo lang magseryoso. Hindi pwedeng parang relihiyon lang ang trato mo sa Christian life. Hindi ito relihiyon eh. Ito'y seryosong relasyon. Seryosong relasyon ito sa Panginoon. Ano po? Magseryoso ka kasi sineryoso ka ng Diyos eh. Naparito ang Panginoon para sa iyo. Magseryoso ka naman. Pakitapik mo yan nasa kaliwat ka na, magseryoso na tayo. Magseryoso na tayo. Di ba? Hindi pwedeng saw lang. Kailangan seriously following the Lord. Amen? Because God was so serious, nakita niya hindi tayo makapasa, kaya siya ang gumawa ng paraan para siya ay bumaba sa lupa at makapasa ka dahil siya mismo ang magtatanggap ng lahat ng parusang dapat ay sa iyo at siya ay mananahan sa iyo at dahil doon, magseryoso ka na. Kasi walang ibang tatanggap sa iyo ng kagaya ng ginawa ng Panginoon. Amen? Amen? At ang inaasahan ng Panginoon sa atin in this passage, is to become like John. Sabi niya, bago dumating ang liwanag, bago dumating ang Panginoon, may pinadala siya, si John, para mag-proclaim. Verse 6 again, ano po? Ano sabi ng talata, ano po? There was a man sent from God whose name was John. Alam niyo, ang bagong John, yung katabi mo, ikaw. May pinadala ang Diyos na John sa buhay mo. Ngayon, ikaw naman ang pinapadala ng Panginoon para maging John sa buhay na iba. Verse 7, He came as a witness to testify. Verse 8, He Himself is not the light. Kaya totoo yan. Kaya pagpapamukha ng demonyo, testify ka pa, ikaw nga, palpa ka nga, ikaw nga. Totoo naman, dahil hindi naman ako light. Si Jesus na pinoproclaim ko. Yan ang nangyari doon sa Samaritan woman. Pinapamukha sa kanya ng mga kapitbahay niya, ikaw, dahil mo na naging kinakasama, ikaw, kaya siya nagtatago. But when she encountered the Lord Jesus, napalaya siya dahil tinanggap siya ni Jesus. Pinatawad siya. Kaya sa ginawa ni Jesus, nagseryoso siya ngayon. Yun ang maganda eh. Dahil sineryoso ka ni God, seryosohin mo naman, tumugon ka. Paano? Pumunta siya doon sa mga tao na kung saan nanlalait sa kanya. And she testified about Jesus to them. Kaya yung mga tao, dati hindi naniniwala sa kanya, dati minamaliit siya, nagulat, bakit naging confident itong babaeng ito? There must be something that happened to her. Kaya tumakbo sila patungo kay Jesus. At ang sabi ng John chapter 4, marami na nalig dahil sa pagtitestify ng babae. Kapatid, kaibigan, hindi ka lang gustong dali ng Diyos sa langit. Ang gusto ng Lord, marami mapunta ng langit dahil ikaw at ako ay nagtitestify. Are we willing to testify for Jesus? Can you hear louder, amen? It's about time. Maraming mga tao ang aanihin. Ang sabi ng Panginoon, napakarami ng aanihin. Ngunit kakaunti ang taga-ani. Ano po? Mapakala. So Matthew chapter 9 verse 37-38. Magpadala nawa ang Diyos ng mga taga-ani. Alam niyo kung sino ang taga-ani? Ikaw at ako. Imperfect as we are not the light. Jesus is the light. Kaya meron tayong imperfection. But as you proclaim Jesus, you become more and more like Jesus. Hallelujah. And when people say, di ba ganito ka, ganun ka, admit it, yes. Kaya nga lalo akong lumalapit kay Jesus. Amen? Can you hear another amen? Kaya kailangan magpakumbaba ka. Ang nangyayari, self-righteous tayo. Kailangan, ayusin ko muna buhay ko. Hindi mo maayos yan. Let Jesus fix your life. And as Jesus is in the process of fixing your life, you fulfill your mission to testify about Jesus. Madali lang ho mag-testify. Kasi yung babae, kung ano lang naranasan niya, yun lang ginawa niya eh. Tawagin ko si Brother Tito. I would like to demonstrate to you how to testify. Bigyan natin ng microphone. Ano po? Alam nyo, napakasarap na pagharap natin sa Panginoon, marami tayong naakay. So, Brother Tito, please. Yan. Ay, Tito, magandang umaga sa iyo. Kumusta ka na? Magandang umaga po. Mabuti naman po. Meron kaming survey. Tinatanong namin mga tao kung ano ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Pwede ko ba itanong sa iyo yan? Ano ang isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay mo, Tito?
Sige po. Ano yung pinakamaganda? Ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko nung ako ay nakasir sa Panginoon. Aha. Bukod doon, bago ka nakakilala sa Panginoon, anong pinakamaganda nangyari sa buhay mo? Siguro nung nakarating ako dito sa Maynila. Aha. Dahil dati taga-Bohol ka. Yes. Batang probinsya po ako. Ayun. So, you consider it as one of the most important thing that happened to your life. Yes po. Wow, thank you. Thank you. Gusto ko i-share sa iyo ano naman ang maganda nangyari sa buhay ko. Kung pwede. Ha? Ay, sige po. Merong pangyayari sa buhay ko nung araw na ako kasi anak ng byuda. So walang nagagabay sa akin, kaya magulo ang buhay ko. Tapos ay laman ako ng kalsada, sabungan, palengke, at puro barkada. At dahil dyan, walang direksyon ng buhay ko. At tapos naramdaman ko, takot ako mamatay. Pag pupunta ako sa burol, takot ako mamatay. Kasi nga, hindi ko alam ang direksyon ng buhay ko. At habang lumalaki ako, takot na rin ako mabuhay kasi hindi ko alam saan patungo. Hanggang isang gabi, dito, umuwi yung kapatid ko at may share siya sa akin, may nag-share sa kanya na ang Diyos daw may magandang plano sa buhay ko at mahal na mahal ako. Natigilan ako? May nagpaplano maganda sa buhay ko, paano ako makapaniwala? Lalo ako nakinig. At doon ko naunawaan na si Yesu Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, namatay, inilibing para sa akin. At gusto niyang gawin ang magandang bagay sa buhay ko. Kaya, noong araw din na yun, kinilala ko na ako'y makasalanan at tinanggap ko siya sa aking puso. Alam mo, mula noon, nung tanggapin ko siya, nakita ko, sumigla ang buhay ko, naging excited ako sa buhay. Tapos nawala na rin takot ko sa kamatayan dahil sa pangako ni Jesus at nagkaroon ng direksyon ng aking buhay. Alam mo, kung hindi ko naranasan to, siguro hanggang ngayon lamang pa rin ako ng kanto, sabungan. O baka patay na ako kasi iba mga kaibigan ko patay na eh. Yung iba nakakulong. Ay salamat na lang nangyari to sa buhay ko dahil kay Kristo. Alam mo, yung nagawa na ito ni Jesus sa akin, kaya niya rin gawin sa iyo. Sapagkat ang pangako niya, ang magandang bagay na sinimulan niya sa iyo, ay kukumpletuhin niya. Salamat sa oras mo ha. Ay, salamat po. Gusto mo bang maranasan ang ginawa ni Kristo sa akin sa buhay mo? Ay, sige po. Ako, alam mo, sabi ng Philippians 1:6, nagsimula ang Diyos na gawa na sa buhay mo. Gusto niya ituloy. Kaya ngayon, natutuwa siya. Pero meron dalawang bagay na kailangan mong gawin. Una, manalig kay Jesus, sabi sa John 1:12. At pangalawa, tanggapin siya sa puso mo. At pag tinanggap mo siya sa puso mo, siya ang maghahatid sa iyo sa magandang plano niya. Kasama na ang kalangitan. So kung yan ang nais mo, sumubay ka sa dalangin ko. Ha? Sige po. Sige. Imuko tayo, sabayan mo ang dalangin ko. Panginoong Jesus, Panginoong Isus, kinikilala ko po kinakilala ko po na kayo ay nagmamahal sa akin. ay nagmamahal sa At akin. may magandang plano Na may magandang sa plano aking buhay. sa aking buhay. Patawarin niyo po ako Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita Tinatanggap kita sa aking puso sa aking puso bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. at tagapagligtas. Simula po ngayon, Simula po ngayon, nais kong lumakad nais kong sa lumakad isang seryosong relasyon sa isang seryosong sa iyo relasyon lamang. sa iyo lamang. Ito ang aking dalangin. Ito ang aking dalangin. Amen. Amen. Praise God. Congratulations, Brother Tito. Salamat Ngayon po. ay nananahan na sa iyo si Kristo. At gusto kong samahan ka sa paglago. At meron kang mga kailangan eh. Una, araw-araw ka mag-pray. Pangalawa, araw-araw kang magbasa ng Bible. Bigyan kita ng Bible. Pangatlo, magandang, mahalaga, isusunod ka sa Panginoon. Susundin mo ang pagpahayagan ng Biblia. Pang-apat, importante na ibahagi mo rin sa iba na mahal mo sa buhay ang ginawa mong pagtanggap sa Panginoon. At panghuli, panlima, mahalaga na magkaroon ka ng kalakbay para lumago ka. At ako'y willing. Kung willing ka, anong oras at anong araw ka ba pwede? Ano ba mga libreng araw mo? Pwede po mga after office hours. Oo, sige, mga 5:30 or 6. Anong araw kang pwede? Monday po. Monday, okay. Saan tayo? Saan ka pwede? Pwede po sa McDo na lang. McDo, sino magbabayad? Lilibre niyo po. Thank you, thank you. Let's give him a round of applause. Thank you, Brother Tito. Praise God. Alam nyo,
that is 1 minute gospel presentation. Humaba kasi ng another minute kasi nagpasya siyang tanggapin si Lord. We are eager to give you an orientation right now after this service. If you want to know how to do this, it's easy because the Holy Spirit will empower you. At it's easy kasi we will give you the training. Kaya huwag kayo umuwi agad. Ano po? Pwede ho ba? After ng benediction, if you want to respond to God's word today, we invite you to stay. Ano po? Stay po tayo. We have a short orientation, 1 minute. Ano po? Tapos po, ay after po 1 minute presentation, few minutes lang to. Ano po? After this, we will give you handouts ano po, at yung full training sa Sabado. But what is important, if there is anyone here who have not yet accepted the Lord into your heart, and maybe kanina sumabay ka sa prayer when I was demonstrating it, we would like to praise God for your life. Kasi ang sabi po ng Biblia, ano po, nang isugo ng Panginoon ng mga alagad, tuwan-tuwa sila. Sabi nila, oh, may power kami. Wow, we experience a lot of miracle. Wow, sabi nila. Ano po? Pero look at Luke 10, verse 20. Luke 10, verse 20. They have experienced power. They experienced supernatural work of God. Luke, ano po, yan, chapter 10, verse 20. Sabi diyan, pakibasa po. Want to ready? Read. Everybody aloud, go. Hallelujah! Praise God. Di ba? Sabi ng Panginoon, aanin mo na, ikaw ay may power, may yaman, may ano. At ang mga demonyo takot sa'yo kung hindi naman nakasulat ang pangalan mo sa langit. Importante that your names are written in heaven. And how can that happen? When you invite the Lord into your heart. And when you invite Him into your heart, it's the beginning. Beginning. Sige nyo nga, beginning. Colossians chapter 2 verse 6. Kung paanong tinanggap nyo si Kristo, magpatuloy kayo. Hindi pwedeng hindi seryoso. Seryosohang relasyon. And one of the ways to do this, sabi ko nga, pray every day, read the Bible every day, commit to obey the Bible, share and proclaim Jesus, at magpa-nurture ka sa iyong paglago sa Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, you and I are called to testify like John the Baptist. We are the John the Baptist to the people in your life. Will you be able to say like John, yes, Lord, I am here to testify, to bear witness and testify. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin at sinasamba.